Hello, good day. Today is April 12, 2024, first day ng Franchising Expo 2024 sa SMX Convention. Nagpatid ako mula sa bahay namin hanggang MOA. Ayan, gas break! Maaga akong umalis that day, around 9:40 AM lang naman, at nag-shirt lang ako at slacks na ginagamit ko papuntang school. Hindi ako nag-jacket kaya natusta yung braso ko sa sobrang init na joke. Before I forgot, I am Andrea Jean L. Aquino, third-year college student in Makati Science Technological Institute of the Philippines, taking BS Entrepreneurship. Third year na ako, guys. Parating ako sa MOA around 10:30. Wala pa akong kasama pumunta last time kasi dumating kami dito by group. Hello, my class. Andito yun sa sa MOA. Imbis na mag-review tayo sa pumunta tayo ng MOA para sa expo. So guys, 3 minutes away na lang ako. Di ko mahanap yung SMX. Pag mag-isa ka lang, wala kang uutusan na magtatanong. Hanap ko na. Na to ito na talaga ako. Tatagas na lang ako dito. Charot. Upon arriving, ang daming businessman na Chinese at Korean dito, guys. Ang daming oppa na, around 40s na. Since maaga ako dumating, sinubukan kong mag-ikot mag-isa. Nakaka-overwhelm yung dami ng tao, kaya lumabas ako ulit para mag-wait dun sa kasama ko. Ang daming businesses na nag-offer dito ng free taste ng products nila, nagbibigay ng flyers, and ini-entertain ka talaga nila if willing ka naman makipag-communicate din sa kanila about dun sa business na fina-franchise nila. Kahit hindi ka magpa-franchise, basta interested ka dun sa ginagawa ng business, i-entertain ka. May kasama na ako, guys. Ayun siya. Yan yung kasama ko, guys. Ang aming first stop ay yung papel na liempo. I didn't research a lot about papel na liempo, pero if interesado kayo, meron naman silang Facebook page at mga other social media accounts na pwede nyong i-search. Upon interview, for this franchise po, magkano po yung starting capital po? It's 445 just for today. I know, until Sunday, and then after this event, it would be 495. Pero po, ilang months or years po makukuha yung return investment po? Actually, it really depends with the place. Kasi if it's mas mura yung place, mas mabilis ka mag-ROI. Pero kung mahal yung location, mas makukulong siya. Let's say, kapag mababa lang, let's say, 15 months to 20 months, and then siguro kapag mahal yung rent, mas matagal. Siguro, as 13 months. Ano po yung requirements for franchising po ng papel na liempo? The requirements is, of course, yung mga permits and everything, the BIR, ganyan, DTI, and also the location. So initially, you have to submit us 3 locations, and then Kayo po yung pipili ng magiging final. kung magiging kung saan siya mas may potential, doon yun yung pipiliin. Pagtapos ng papel na liempo, ito naman yung nakita naming next. Itong Candy Cloud. Ang ganda kasi ng kulay niya, pink. Pink siya, tsaka basta ang light sa mata. Kaya, in-interview namin si ate. Pero bago kami nag-interview, bumili muna kami ng cotton candy kasi hindi niya papaganahin yung machine kapag di kami bumili. Dito sa Candy Cloud, wala kaming nakuwang flyer kasi sabi niya, yung may hawak ng flyer is yung boss niya na, which is hindi pa daw dumadating. Upon interview, onti lang yung naitanong namin, pero very informative naman. Ano po yung requirements for having this franchise po? Nasaan po kasi yun. Kasi yung franchise fee po nasa 650 po. 650. Kasama na po tong machine po. Sa ngayon po, ilang branches na po yung meron kayo nito? Isa pa lang po. Saan location po? Sa Ever Commonwealth. Ever Commonwealth. Thank you po.
Yung cotton candy nila is around 80 pesos to 180 pesos each. Nakastick na siya katulad niyang nasa video. Hihintayin mo lang siya matapos ng machine. Tapos ilalabas siya sa left side nung machine dun sa may parang mini door. Dun siya ilalabas. Sulit naman yung lasa niya. Tapos hindi rin siya sobrang tamis na sasakit yung lalamunan mo. Sakto lang yung tamis niya na makakain mo siya ng buo na hindi sumasakit yung lalamunan mo. If mahilig kayo kumain ng cotton candy, makakain nyo yan ng buong buo. Pero if hindi naman kayo masyado mahilig sa ganyan, siguro kasya pa yan kainin ng 2 to 3 persons. Ayan, ilalabas na siya sa machine. Dito siya lalabas sa parang cute na door. Ayan, tapos i-grab mo na lang yan dyan. Masarap talaga yan. Sulit. After namin mukbangin yung cotton candy, nagkikot-ikot na kami para tingnan yung ibang booths. Nag-offer sila ng mga free taste. Yung iba naman, nagbebenta na rin dun sa mismong expo. Etong miniature na ito, gawa to nung kuyang nagbabantay mismo. Ayan daw yung magiging itsura ng store kapag nag-franchise. Upon counting kung ilang booths yung meron, meron siyang 273 booths sa event nila ngayon. Hanap na po kami ni Sandra ng free taste po. Yeah. Okay po. Pagka free taste, bakay agad. Okay, so. Sarah Zone. Hanap tayo ng mga may eco bag. Magdidikwat tayo ng eco bag. Masarap din yung veggie chips dito. Itong vegetary. Mabait din yung mga nagbabantay ng booth. Tsaka pwedeng magpa-refill. Lagay sa kanin, parang hindi ko siya kayang anuin, pero yung mas kasi yung walang lasa. Nakadalawang balik kami dito sa Marsh Eats. Zenis. At saka kamagkakaroon ng mga ano. Ano po yung marana. Yung in-offer po namin. Pauwi na kami neto pero may isa pa daw kaming classmate na nandun sa expo kaya hinanap muna namin. Ayan, kasama na namin siya. Tapos umikot kami ulit sa loob pero sa sa baba na namin siya ginawa. Nakapag-uwi kami ng paracetamol, ng Bible, tsaka ng eco bag dun sa mga palaro ng iba't ibang booths. Pad. Tsaka ng hopya. Tapos nakakain din kami ng egg pie. Tsaka nakapag-inom din kami ng palamig na lychee. Tsaka yung mga milk tea na merong sumasabog na sago. Meron rin palang free taste yung avocado ice cream. Babalikan lang pala. Ito sa M. Llewellyn, nakapag-uwi naman kami ng dried mangoes. Tsaka may tote bag din sila pero hindi kami yung nakapag-uwi ng tote bag. Hindi. Si Kuya yung tote bag. Palaro to dun sa booth ng TGP pero wala naman siya ang price kasi si ate busy siya dun sa games na may bola na hinuhulog. TGP. Ni-interview rin namin itong si ate dun sa booth ng Mi Cafe. Nag-offer sila ng wine pero depende sa location. Kapag daw malayo sa school, pwede nila i-offer yung wine sa store. Pero kapag malapit naman sa school, tinatanggal nila yung wine bilang option dun sa store nila. Meron silang cafe, restaurant, tapos ang bago nila ngayon is yung pop-up na cafe. According din sa kanila, malilesen yung price ng franchise na dun sa pop-up kapag
meron kang gamit na pwedeng i-reuse dun sa parang pop-up booth nila if magpa-franchise ka. Meron silang mga fruits. Ate, may pliers niya. Pliers. Thank you po. Ate, ito. O, take it is. Cookies. Kuha kayo na. Thank you po. Ano? Ano po to? Pineapple? Pineapple. Ayun, bingo. Uy, ang lutong niya. Banana po. Di na tanga. Yeah. Basta tayo SMX. Pero di ko alam kung tama yung way. Yan, yan. Guys. It's me, AJ. Wait, di ko alam kung may daanan dito. Yun lang guys, ilalabas din namin dito yung pictures namin mula dun sa Expo. At magkita-kita ulit tayo sa next Expo na gaganapin sa SMX Convention. Bye-bye! Shoutout pala kay Maria Sandra Gozo tsaka kay Joel Andrade. Thank you guys. Bye-bye!